Hoy ate, ikaw naman. Tapos na kaming magpahula eh. Kanina pa kami nagpapalitan dito oh. Di ka naman nagsasalita. Ayaw mo bang sumali? Ha? Pasensya na. May iniisip lang ako. Ano bang nilalaro nyo? Lo, si ate. Lutang ka yata talaga. Di mo pala kami napapansin. Ano, naglalaro kami ng Two Truth and a Lie. Bale, magbibigay ka ng 3 bagay tungkol sa'yo. 2 truth at 1 lie. Tapos huhulaan namin kung saan doon ang totoo. Sige. Una, isa akong pulis. Mga 2 taon na rin ako sa serbisyo. Ikalawa naman, mayaman at maimpluwensyang tao ang asawa ko. Tapos, ikatlo, nakita ko kung paano pinatay si Juliana Rosario. Pero wala akong kinalaman. Siguro nga meron. Kasalanan ko kasi hindi ako nagsumbong agad. Kasalanan ko kasi natakot ako. Naku, pinagloloko mo yata kami. Parang 2 naman sa mga sinabi mo ang lie. Yung ikalawa, asawa ka kamo ng maimpluwensyang tao. Paano mangyayari yun eh? Bata ka pa naman. Tsaka, kung totoo yan, edi dapat wala ka sa lugar na to. At yung ikatlo naman, paanong may kinalaman ka sa Juliana Rosario na yun? Yun yung isa sa mga nakitang bangkay sa isang mass grave. Mahigit 25 years na ang nakakaraan eh. Baka nga di ka pa pinapanganak nung panahong yun? Totoo naman kasi. Heto nga may litrato pa kami ng asawa ko. Patingin nga. Mariosep naman ate. Hindi naman ikaw yan eh. Ang pangit-pangit ng babaeng yan oh. Tsaka halatang lumang-luma na yung picture na yan. Ewan ko sa'yo, ang pangit mo ka-banding. Huwag ka nang sumali. Sisira mo laro namin eh. Hindi ko masisisi kung ayaw nilang maniwala sa akin. Ako man mismo ay naguguluhan din talaga sa sarili ko. Sino nga ba ako? Ang alam ko, ako si Isabel Jorge. Ipinanganak noong October 2, 1998. Isang simpleng babaeng lumaki sa isang squatters area sa May Laguna. Simple lang ang buhay namin ni Nanay Salome at ng mga nakatatandang kapatid ko. Hindi ko na maalala ang tatay Jojo namin kasi namatay siya sa trabaho noong mismong araw na isinilang ako. Isang pulis kasi si tatay. May hinawakan siyang masalimuot na kaso noon. Hinala ni nanay, may kinalaman sa kasong iyon ng pagkamatay ni tatay. Ang problema, walang maiturong salarin. Ni wala nga ring maituro ang pulisya kung sino ang salarin sa kasong hinahawakan ni tatay. Sa totoo lang, may tampo ako kay tatay Jojo habang lumalaki ako. Hindi ko kasi lubusang maintindihan kung bakit inuna pa niya ang trabaho, gayong isisilang na nga ako ni Nanay Salome. Oo, alam ko namang kailangan niyang mahuli ang salarin, lalo na't malaking kaso yon. Pero, hindi ba pwedeng ipagpaliban muna niya ang trabaho, kahit isang araw lang? Dumaan ang mga taon, ang tampo sa kalooban ko ay unti-unting nagiging pagtataka, hanggang sa tuluyang naging kuryosidad. Gusto kong masagot ang mga tanong ko tungkol sa trabaho ni Tatay Jojo. Gusto ko siyang maintindihan. Gusto kong maunawaan kung gaano pa talaga kahalaga ang oras para sa isang alagad ng batas. Kaya, pinili ko ring kumuha ng criminology at maging pulis. Noong una, tumutol si Nanay Salome. Inasahan ko na yon. Naintindihan ko naman siya. Nag-aalala lang siya para sa akin. Pero, nagpumilit ako. Piniliwanag ko sa kanyang gusto kong tahakin ang landas na ito. Hindi lang para pagsilbihan ng bayan at ipahamak ang sarili ko, kundi higit lalo para maunawaan si Tatay Jojo. Hanggang sa napapayag ko nga si Nanay, kumuha ako ng BS in Criminology. Hindi madali, sobrang hirap nga kung tutuusin, lalo pat panay mga lalaki ang mga kabatchmate ko. Pero pinilit kong kayanin, hindi ko hinayaang mamatay ang alab sa puso ko. Alab na lalong nag-ibayo ng talakayan namin sa klase, ang tungkol kina Juliana Rosario, Trinity Esteban, Riza Faith Lopez, Maria Estela Ocampo, Sara Del Barrio, at iba pang mga kababaiyang hindi na makilala. Mga dalagitang nasa edad 13 hanggang 16, 18 sila lahat. Hubot-hubad ang mga bangkay, wala kahit kapirasong panyo naman lang. Natagpuan sa kasukalan ng isang gubat sa May Laguna, sa isang tagong lugar na ginawang gravesite para sa karumal-dumal na krimen.
5 lamang sa kanila ang tukoy ang pagkakakinanlan. Ang iba, matindi na ang pagkaagnas o pagkabulok ng laman. Ang iba nga ay buto na lamang talaga, palatandaang hindi sila magkakasabay pinatay. May isa ring bangkay na sunog mula ulo hanggang paa. Hindi na ito makilala ng mga pulis dahil sa tindi ng sinapit. Ang nahinuha lang nila ay mas matanda ito ng ilang dekada sa mga dalagitang nasa libingan. Katabi rin ng sunog na katawan ang mismong bangkay ng tatay ko. Namatay dahil sa isang malalim na saksak sa leeg. Ito ang mismong kasong hinawakan ni Tatay Jojo. Isang kasong gumimbal sa sambayanan noon, ngunit hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Napakalinis kasi ng nasabing krimen. Wala kahit isang ebidensya na makapagtuturo ng kahit na sinong sospek o lead man lang. Walang mga fingerprints sa mga bangkay o sa paligid ng gravesite. Wala ring nagmamayari sa bahaging iyon ng gubat. Higit sa lahat, walang makuhang sampol ng similya mula sa mga dalagitang halatang pinagsamantalahan. Yun ay dahil bago ilibing, binuksan muna ng kung sino mang hayop ang puso ng mga dalagita, tsaka kinuha ang kani-kanilang mga sinapupunan. Hindi na ako mapalagay simula noong araw na natalakay namin ang nasabing kaso. Pakiramdam ko, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Konsensya ba? Dahil nagtampo ako sa tatay kong humawak ng ganong katinding kaso. Kasama na yon. Pero ramdam ko ring mas malalim pa doon ang dahilan. Pinagmasdan ko ng pinagmasdan ng mga larawan ng mga dalagitang biktima noong nabubuhay pa sila. Mga larawang galing pa sa kanilang mga pamilya. Kay kaganda nila, lalo na iyong Juliano Rosario. Hindi ko mapigilang mabato-balani tuwing tinititigan ko ang pamilyar niyang mga mata. Mga matang, alam kong kilalang kilala ko. Umabot pa nga sa puntong kumuha ako ng kopya ng kanyang picture at pinaprint. Itinago ko iyon sa pitaka ko. Gusto ko siyang makita, araw-araw. Gusto ko, anumang oras na hanapin ko siya, madali ko siyang matititigan. Lumipas sa mga taon, nasa pitaka ko pa rin ang larawan ni Tatay Jojo. Naroroon din ang picture ni Juliana Rosario. Kasama ko siya hanggang sa nakapagtapos ako at nagsimulang magserbisyo. Sa tulong ng ninong ko na kabaro ni tatay, nailagay ako sa mismong istasyon na huling pinagsilbihan ng ama ko dito lang din sa lalawigan ng Laguna. Na-assign ako sa women's desk o yung sangay na humahawak sa mga kaso ng women and child abuse. Itinuon ko ang buong atensyon sa trabaho ko. Araw-araw ko pa rin tinititigan ng mga litrato ni na tatay at Juliana. Araw-araw ko pa rin sinusubukang maunawaan ng lubos ang trabaho ni tatay. Hanggang sa isang araw, pakiramdam ko, nagkaroon ng lamat ang mundo at buhay ko. Isang lamat na tila pintong nakatago sa kaloob-looban ko at sumira sa kung ano ang pagkakaalam ko sa sarili ko. Isang pinto na tila kinatok ni Mayor Crisanto nang mapadalaw siya sa istasyon. Ganoon pa rin ang kanyang mga mata. Maaliwalas ang ipinapakitang emosyon. Pero kapag tinitigang maigi, maaaninag mo ang itinatago nitong dilim. Wala ring pinagbago ang iniharap na ekspresyon sa mga tao. Ganoon pa rin kong ngumiti, napakatamis. Ngunit alam na alam kong peke. Siguro, ang naiba lang ngayang namumuti niyang buhok, gayong napakaitim naman noon sa pagkakatanda ko. Ipinakilala siya sa akin ng ninong kong pulis. Pinilit ko ang sariling makipagkamay nang inaabot niya sa akin ang kanyang palad. Napayuko ako nang sinabi niyang pamilyar sa kanya ang aking mukha at mga mata. Sinabi kong malamang nagkakamali lamang siya. Kako, imposibleng makilala ng isang mayor ang isang simpleng babaeng tulad ko. Kahit ang totoo, kilalang kilala nga niya ako. At gayon din ako sa kanya. Kilalang kilala ko siya. At gustong gusto ko nang tumalikod para tumakbo noong mismo sandaling iyon. Nalilito ako kung paanong kilalang kilala ko si Crisanto. Hindi ko maintindihan, pero naaalala ko ang marubdob niyang mga halik at yakap sa akin dati. Ramdam na ramdam ko na parabang kahapon lang ang aming pulot kata. Ramdam ko ang init ng aming mga katawan, ngunit kasabay noon ay para rin akong naduduwal. Nandidiri ako.
Lalo kapag naaalala ko kung paano unti-unting nagiging impyerno ang buhay ko kasama si Crisanto. Naaalala ko ang unang pagkakataong sinampal niya ako. Sampal na nagpagising sa akin. Natauhan na lang akong nakaupo pa rin ako sa desk ko sa istasyon. Nag-aalala sa akin ang kasama kong policewoman. Nagpalingaling ako. Wala na si Crisanto. Tanong ng kasama ko, bakit daw ba ako namumutla at pinagpapawisan ng malamig? Sinabi ko na lang na bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Tinawanan pa nga ako ng gaga. Baka raw buntis ako. Imposible, kasi wala naman akong nobyo noong mga panahon na yon. Ang totoo, wala pa akong nagiging nobyo kahit kailan at isa pa akong purong birhen. Nalilito ka ba? Naintindihan kita. Hindi ko rin alam kung bakit nagkandalabo-labo ang mga alaala sa utak ko. Wala naman kasi talaga akong kasintahan. Pero, hindi ko alam kung bakit. Malinaw kong naaalalang ikinasal ako kay Crisanto. Napahilot ako sa magkabilang sentido ng sumakit ng husto ang ulo ko. Napilitan ako mag-out ng maaga. Pumayag naman si Chief, lalo't napakaputla ko na raw talaga kung titignan. Napilitan na nga rin ako mag-taxi pa uwi kasi baka bigla na lang akong bumagsak sa daan. Pagkababa ko ng taxi, napansin kong may pumaradang asul na kotse sa tawid ng bahay namin. Binaliwala ko lang yun noon kasi napakasakit na talaga ng ulo ko. Pagkarating ko ng bahay, nagmano lang ako kay Nanay Salome at sinabi kong bakit napaaga ang uwi ko. Pagkatapos, nagtuloy-tuloy na ako sa sarili kong silid. Maliit, kama, study table na may salaming nakapatong at isang cabinet lang ang laman. Maliit kung ikukumpara sa Mariang kwarto namin ni Crisanto. Muling bumugso ang kirot ng ulo ko. Agad hinubad ang uniforme. Balak matulog ng nakapanloob lang kasi wala na akong lakas para maghukay pa ng damit. Hinayaang bumalandra ang uniforme sa sahig. Nalaglag mula sa bulsa ang pitaka. Pinulot ko ang pitaka at pinuklat. Bumati sa akin ang litrato ni Tatay Jojo. Kinuha ko sa isa sa mga di-zipper na bulsa ang picture ni Juliana. Tinitigan ko ulit ang napakagandang muka at mga mata ng 14 anyos na dalaga. Napansin ko ang napakaitim at maalon niyang buhok. Buhok na araw-araw kong sinusuklay bago siya pumasok sa eskwela. Nakaupo si Juliana sa silyang nasa tabi ng kama. Nakaharap sa tukador na may salamin. Ako na may nakatayo sa likod niya at sinusuklay ang gabaywang niyang buhok. Napatitig ako sa salamin. Nakita ko ang malamlam kong mga mata at ang disfiguradong bahagi ng muka. Nang matapos magayos ng sarili, tumayo ang dalaga at hinagkan ako. May sinabi siya. Ngunit hindi ko na matandaan ang kanyang boses. Bakit hindi ko na matandaan ang kanyang boses? Gusto kong maalala ang kanyang boses. Gusto kong maalala ang mga salitang palagi niyang sinasabi sa akin. Nakatayo lang ako nang binuksan niya ang pinto ng kwarto. Naghihintay doon si Crisanto para ihatid si Juliana sa eskwela. Nagpaalam sa akin ang dalaga, tsaka nagsara ng pinto. Napasilip ako sa bintana. Nakita kong lumabas sila sa pinto ng sala at lumabas papunta sa nakaparadang asul na SUV. Bakit sumama si Juliana kay Crisanto? Hindi siya dapat sumama kay Crisanto noong araw na yon. Dapat mag-isa lang siyang pumunta ng eskwela. Pero hindi ko pinigilan. Nakakapikon na hindi ko pinigilan si Juliana. Hindi ko siya pinigilan. Kasi hindi ko inakalang pati siya ay papatusin ng hayop na yun. Napakuhot ako ng noo nang sumakay sila sa kotse. Tuluyan akong nabuwal sa makitid kong papag nang muling kumirot ng husto ang ulo ko. Umiikot ang paningin ko. Umiikot sa pagitan ng realidad at mga alaalang di ko alam saan galing. Nakikita ko ang maliit kong silid, ngunit nakikita ko rin ang papaalis na magarang kotse. Nakikita kong kasama si Juliana. Ngunit nakikita ko rin ang nanlalata akong katawan sa ibabaw ng sariling kama. Isinubsob ko ang mukha sa unan. Ipiniid ang mga kamay sa sentido. Ipinikit ng mariin ang mga mata hanggang sa tuluyang nakatulog. Nakatulog o nawala ng malay.
Kalagitnaan ng gabi nang magising ako. Patay ang ilaw ng kwarto ko. Bagamat may tanglaw mula sa pose ng ilaw na lumulusot sa saradong bintana. Hindi na masakit ang ulo ko. Pero matindi naman ang pagkalito ng isip ko. Sinindihan ko ang ilaw ng kwarto. Iniligid ang paningin sa kabuuan ng maliit na silid. Naguguluhan kung paano ako nakarating doon. Napatingin ako sa mesang may maliit na salaming nakapatong. Napahawak sa kanang pisngi ko. Nagtataka kung paanong makinis na iyon at wala nang bakas ng pagkakalapnos. Nakapagtataka nga rin kung bakit naging balingkinita na ulit ang katawan ko, gayong butot balat naman na ako. Hindi ko maunawaan kung paanong ako na si Isabel Jorge. Ibig kong sabihin, oo, naalala kong ako nga naman si Isabel Jorge. Ako ang bunsong anak ni Salome at Joselito Jorge. Pero kasi, hindi ito ang alam kong totoo. Pakiramdam ko nga, isang napakahabang panaginip lang ang naging buhay ko bilang Isabel Jorge. Ang alam ko, ako ang asawa ni Crisanto. Ako si Alicia.